Mga anak ng Diyos, ang tanong na ito ay pinaka-common sa lahat ng Christians sa mundo. Bakit hindi sumasagot ang Diyos sa prayers ko? Milyones ng tao ang nagtanong na ng ganito. Milyones ng tao ang nagsistruggle sa tanong na ito. At ngayong araw, ibibigay ko sa inyo ang shocking truth na magbabago sa prayer life ninyo forever. Ang totoo? Hindi totoo na hindi sumasagot ang Diyos. Ang totoo ay palagi siyang sumasagot. Ang problema ay hindi ninyo naririnig ang sagot niya dahil hindi ninyo alam kung paano siya nagsasagot. Hindi ninyo alam kung saan ninyo dapat hanapin ang sagot niya. Hindi ninyo alam kung ano ang format ng sagot niya. Ito ang shocking truth na hindi sinasabi ng mga pastor. Ang Diyos ay may 3 ways ng pagsagot sa prayers ninyo. Yes, no, at wait. Pero ang problema, maraming Christians ay nag-i-expect lang ng yes answers. Kapag hindi nila nakuha ang yes, akala nila hindi sumasagot ang Diyos. Pero ang totoo, sumasagot siya. Sadyang hindi lang yes ang sagot niya. Pero mas shocking pa dito, may mga specific na reasons kung bakit hindi ninyo naririnig ang answers ng Diyos. At ang reasons na ito ay hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa inyo. Hindi dahil ayaw niyang sumagot, kundi dahil may mga barriers na ginagawa ninyo na humaharang sa communication ninyo sa Kanya. Una sa lahat, kailangan ninyong maintindihan na ang prayer ay hindi one-way communication. Hindi ito monologue kung saan kayo lang ang nagsasalita tapos maghihintay kayo ng miracle. Ang prayer ay dialogue, two-way communication between sa inyo at sa Diyos. Kayo nagsasalita, siya sumasagot. Pero dapat alam ninyo kung paano mag-listen para marinig ninyo ang sagot niya. Ang first reason kung bakit hindi ninyo naririnig ang sagot ng Diyos ay dahil hindi kayo nagli-listen. Maraming tao ang nagpipray pero hindi nagli-listen. Nagsasalita sila sa Diyos pero hindi sila nagwo-wait para marinig ang response niya. Parang nagtitext kayo sa kaibigan ninyo tapos hindi ninyo binabasa ang reply niya. Paano kayo magli-listen sa Diyos? Una, mag-create kayo ng quiet time after mag-pray. Hindi yung pray kayo tapos tumayo na agad. Mag-stay kayo sa presence ng Diyos ng ilang minuto at mag-listen sa inner voice ninyo. Pangalawa, mag-pay attention sa mga thoughts na papasok sa mind ninyo during prayer time. Hindi lahat ng thoughts ay galing sa inyo. May mga thoughts na galing sa Holy Spirit. Pangatlo, mag-observe sa mga events na mangyayari sa buhay ninyo after mag-pray. Minsan, ang sagot ng Diyos ay hindi verbal kundi through circumstances. Ang second reason kung bakit hindi ninyo naririnig ang sagot ng Diyos ay dahil nagpipray kayo with doubt. Hindi ninyo talaga believe na sasagutin kayo ng Diyos. Nagpipray kayo lang para sa routine, para sa obligation, para sa tradition, pero deep inside, hindi kayo convinced na interested ang Diyos na makipag-communicate sa inyo. Tingnan ninyo ang James 1:6-7. Pero humingi siya na may pananampalataya na walang pagdududa, sapagkat ang nagdududa ay parang alon ng dagat na tinatangay at hinahampas ng hangin. Huwag sanang mag-akala ang taong yaon na makakakuha siya ng anumang bagay sa Panginoon. Clear dito na ang doubt ay barrier sa communication sa Diyos. Paano nyo ma-overcome ang doubt? Una, i-build ninyo ang faith ninyo through reading ng Word. Hindi ninyo pwedeng mag-pray na may faith kung hindi kayo familiar sa character ng Diyos. Pangalawa, i-remember ninyo ang past experiences ninyo kung saan sumagot ang Diyos. Pangatlo, i-surround ninyo ang sarili ninyo ng mga taong may strong faith para ma-strengthen ang faith ninyo through association. Ang third reason ay dahil nagpipray kayo for wrong reasons. Hindi aligned ang request ninyo sa will ng Diyos. Nag-a-ask kayo ng mga bagay na makakasama sa inyo o makakasama sa iba. James 4:3 nagsasabi, humingi kayo at hindi kayo nakatanggap sapagkat kayo ay humihinging masama upang inyong gastusin sa inyong mga kalayawan. Paano nyo ma-ensure na aligned ang prayers ninyo sa will ng Diyos? Una, i-base ninyo ang prayers ninyo sa word ng Diyos. Kapag nagpipray kayo ng mga bagay na promise ng Diyos sa Bible, assured kayo na aligned kayo sa will niya. Pangalawa, mag-pray muna kayo for the spiritual blessings bago mag-pray for the material blessings. Pangatlo, mag-pray kayo for the good ng iba, hindi lang para sa sarili ninyo. Ang fourth reason ay dahil
may unconfessed sin sa buhay ninyo. Ang sin ay barrier between sa inyo at sa Diyos. Isaiah 59:2 nagsasabi, kundi ang inyong mga kasamaan ang humiwalay sa inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ang nagtakip ng kanyang mukha sa inyo na hindi kayo dininig. Hindi ibig sabihin na perfect kayo bago kayo makapag-communicate sa Diyos. Pero ibig sabihin na dapat may awareness kayo sa mga areas ng buhay ninyo na hindi pa align sa will ng Diyos at dapat nagre-repent kayo consistently para sa mga yan. Ang fifth reason ay dahil hindi kayo willing na tumanggap ng no answer. Maraming Christians ay open lang sa yes answers. Kapag no ang sagot ng Diyos, nag-i-insist pa sila na mag-pray ulit and ulit, hoping na magbabago ang isip ng Diyos. Pero hindi ganun ang gumagana ang relationship sa Diyos. Minsan, ang no answer ng Diyos ay mas maganda pa sa yes answer na gusto ninyo. Minsan, nagpro-protect siya sa inyo from something na akala ninyo ay good para sa inyo, pero actually, harmful. Minsan, may better plan siya na hindi ninyo nakikita yet. Tignan ninyo ang example ni Paul sa 2 Corinthians 12 verses 7-9. Nagpray siya ng 3 beses na alisin ng Diyos ang thorn in his flesh. Ang sagot ng Diyos ay no, pero binigyan siya ng explanation. Sapat sa iyo ang aking biyaya. At naintindihan ni Paul na mas beneficial sa kanya ang presence ng thorn kesa sa removal nito. Ang sixth reason ay dahil mali ang timing ng prayers niya. May mga prayers na right request, right heart, right faith, pero wrong timing. Ang Diyos ay may perfect timing para sa lahat ng bagay at minsan kailangan niyong mag-wait para sa proper timing. Ecclesiastes 3 verse 1 nagsasabi, may panahon para sa lahat ng bagay at may kapanahunan para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Hindi ibig sabihin na hindi sumasagot ang Diyos kapag hindi immediate ang response. Ibig sabihin lang na hinihintay niya ang perfect timing para sa best outcome. Paano ninyo madidiscern kung timing issue ba ang problem? Una, mag-examine kung consistent ba ang desire ninyo over time. Minsan, ang mga sudden desires ay hindi pa God's timing. Pangalawa, mag-check kung prepared na ba kayo para sa blessing na hinihiling ninyo. Minsan, hindi pa kayo mature enough para sa certain blessings. Pangatlo, mag-observe sa circumstances around you. Minsan, hindi pa open ang doors para sa request ninyo. Pangatlo, mag-pray with faith at expectation. Hindi pessimistic prayers na kung kaya mo lang Lord, kundi confident prayers na salamat Lord sa sagot mo. Pang-apat, mag-align ng will ninyo sa will ng Diyos through studying ng Word niya. Mas aligned kayo sa will niya, mas guaranteed na makakakuha kayo ng positive responses sa prayers ninyo. Panglima, mag-maintain ng clean heart through regular confession at repentance. Hindi para sa perfectionism, kundi para sa healthy relationship sa Diyos. Pang-anim, mag-pray consistently, hindi lang during emergencies. Mag-develop kayo ng relationship sa Diyos na hindi nakadepende sa circumstances. Pang-pito, mag-be patient sa timing ng Diyos. Hindi lahat ng good things ay ready na ngayon. Minsan, kailangang mag-prepare pa kayo or mag-wait sa perfect timing. Pang-walo, mag-be open sa different formats ng answers. Hindi lang through supernatural means, pero through people, circumstances, open doors, closed doors, inner peace, or inner conviction. Pang-siyam, mag-take action sa part ninyo after mag-pray. Hindi pwedeng prayer lang without corresponding action. Pang-sampu, mag-be grateful sa lahat ng answers ng Diyos. Yes, no, or wait. Lahat ng answers niya ay for your good, even yung hindi ninyo maintindihan immediately. May mga practical signs din na makikita ninyo na sumasagot ang Diyos sa prayers ninyo. Una,
May peace na darating sa heart ninyo about sa situation na pinag-pray ninyo. Hindi anxiety, pero peace na surpasses understanding. Pangalawa, may clarity na darating sa mind ninyo about sa next steps na kailangan ninyong gawin. Hindi confusion, pero clear direction. Pangatlo, may opportunities na mag-o-open na connected sa prayers ninyo. Hindi coincidence, pero divine arrangement. Pang-apat, may people na dadating sa buhay ninyo na magdadala ng answers or assistance related sa prayers ninyo. Panglima, may inner conviction na darating na confirmed ang will ng Diyos para sa situation ninyo. Pero huwag ninyong kalimutan na ang ultimate answer ng Diyos sa lahat ng prayers ninyo ay si Jesus mismo. Siya ang yes ng Diyos sa lahat ng pangako. 2 Corinthians 1:20 nagsasabi, sapagkat gaano man ang karami ng mga pangako ng Diyos, sa Kanya ay oo. Kaya rin naman sa pamamagitan niya ay amen sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. Kaya kapag parang hindi sumasagot ang Diyos sa specific requests ninyo, i-remember ninyo na sumagot na siya sa most important request ng humanity, ang salvation through Jesus Christ. At kung binigay na niya ang kanyang Son para sa inyo, hindi ba niya ibibigay ang lahat ng kailangan ninyo according sa riches ng glory niya? Mga anak ng Diyos, hindi totoo na hindi sumasagot ang Diyos. Ang totoo ay palaging sumasagot. Sadyang kailangan lang ninyong matuto kung paano mag-listen, kung paano mag-recognize ng answers niya, at kung paano mag-align sa will niya para sa buhay ninyo. Ngayon alam na ninyo ang shocking truth tungkol sa kung bakit parang hindi sumasagot ang Diyos. Wala na kayong excuse para hindi mag-improve sa prayer life ninyo. Wala na kayong excuse para hindi mag-develop ng stronger communication sa Diyos. Wala na kayong excuse para hindi mag-expect ng answers sa prayers ninyo. Kaya ngayong araw pa lang, mag-start na kayo sa pag-apply ng mga principles na ito sa prayer life ninyo. Mag-start na kayo sa pag-listen sa voice ng Diyos. Mag-start na kayo sa pag-recognize ng answers niya sa buhay ninyo. At makikita ninyo na hindi lang sumasagot ang Diyos, siya ay palaging sumasagot sa mga taong nakakakilala ng voice niya at aligned sa will niya.